Mga kapuso, ngayong Undas Hustisya ang patuloy na panalangin ng mga kaanak ng mga nasawi dahil sa umano'y extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kandila at panalangin ang alay ni Roan para sa kapatid at tiyuhin niyang nakalibing sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Doon nakahimlay ang ilang biktima umano ng extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Siyempre nagdadasal po kami na sana nalutas na po yung katayan ng 2016. Siyempre hinahangad po namin yung hustisya ng mga mahal namin sa buhay. Sa Talas Cemetery, hustisya rin ang panalangin ni Jimmy Segovia, ama ng nooy menor de edad na si Jonel na napatay noong December 28, 2016. Tila nabigyan daw sila ngayon ng bagong pag-asa sa pagbuhay sa investigasyon sa war on drugs. Para ako kandilang nalusan eh. Tumungin luwa, parang bigla lang akong bumaksak doon. Nakakita ko sila. Sa pinakamaraming tama, 13. Nararamdaman ko po na parang nabigyan ng isang anak ko. Sa November 7, ang susunod na pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa issue ng extrajudicial killings. Iimbitahan muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nagsabi na pwede siyang pumunta sa mga Quadcom hearing pagkatapos ng November 1. Hiniling din ng Quadcom sa dating Pangulo na iwasan ang pagbumura, bagay na napuna noong humarap si Duterte sa Senate hearing nitong Lunes. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. I am relating a conversation. I am yes, po nagbumura. Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Ayon sa Quadcom, dapat mabura sa records ng Senado ang mga mura ng dating Pangulo. What prevent others to make that kind of statement as well? Yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakaya tayo. Nakakaya. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Sa Senado naman, wala pang schedule kung kailan ang susunod na pagdinig sa issue ng drug war. Pero ayon kay Senador Coco Pimentel, na chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee, umaasa silang haharap na ang retired police officials na sina Royina Garma at Edilberto Leonardo. Sa ngayon, walang nakikitang dahilan si Pimentel para imbitahang muli si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.